Another day, another J. Fern's wife story. Pagising ko nga kinabukasan, sinilip ko agad ang incubator at napansin kong may malagkit na namang napisa doon sa mga itlog ng 5K sweater. Malinis kagabi yung mga bagong pisang tatlong sisiw pero ngayon ay malalagkit na ang itsura. Mamaya pagkatapos ko magpatuka ng manok ay ilalabas ko na yung mga naunang napisang sisiw. 2 days na kasi yun sa incubator kaya baka mga halhal na kaya kailangan ko nang ilabas. Sobrang moist ang salamin sa pinto kaya hindi ko masyadong makita kung madami nang may pisang itlog. Ang una kong ginagawa bago magpatuka ng mga manok ay inaalpasan ko muna itong mga cockerels na kinukulong namin dito sa multipurpose pen kapag gabi. Pagkatapos kong alpasan ng mga cockerels dyan ay lilinisan ko naman ang multipurpose pen dahil ililipat ko dyan yung mga sisiw na galing sa brooder. Binawalis ko din ang mga nalaglag na ipot sa ilalim ng multipurpose pen, iniipon ko yan at nilalagay sa sako. Pagkatapos ko silang alpasan ay dito na sila dumiretso sa kanilang patukaan. Bago ko sila alpasan ay nilalagyan ko na ng patuka ang kanilang patukaan para pag dumiretso sila doon ay may matutuka agad sila. Pagkatapos ay tinanggal ko ang pinto ng brooder para makalabas yung 4 na cockerels na kinukulong ko doon kapag gabi. Inaalpasan ko na rin sila pero hindi ko sila isinasama doon sa mga nasa multipurpose pen. Inaaway kasi yan ng mga nasa multipurpose pen kaya pag kumakain silang 4 lang din ang magkakasama. Nilalagyan ko sila ng pagkain na nakahiwalay sa malalaking cockerels. Pagkatapos ko magpatuka ay nilagyan ko na ng marking ang mga sisiw ng white broodhen. 4 sana ang sisiw ng white broodhen kaya lang yung isa ay mahina kaya 3 na lang ang natira sa kanyang mga sisiw. Isasama ko dyan mamaya yung mga ilalabas ko na galing sa incubator. Nilagyan ko ng patuka ang mga sisiw at titingnan ko kung tutuka na sila pero mukhang ayaw pa kaya tinakpan ko na muna. Ilalabas ko yung ibang napisa sa incubator at isasama ko sa kanila. Una kong inilabas yung mga sisiw ng black broodhen. 2 days na kasi itong napisa, baka halhal na ang mga sisiw. Meron pang crack yung ibang itlog niya at tinanggal ko lang yung mga shell bago ko ibinalik sa loob ng incubator. Inilabas ko na rin yung mga tuyo ng sisiw na napisa na nasa tray para malagyan ko na rin ng marking. Madami na rin palang mga napisa dun sa mga itlog na nilagay namin sa net bag. Tuyo na nga din ang mga sisiw kaya inilabas ko na. Yung mga basa pang sisiw at mga mahihina pa ay iniwan ko na muna sa loob ng incubator. Yung mga tuyo lang at medyo malakas na ang inilabas ko. Pagkatapos kong matanggal ang lahat ng mga tuyong sisiw ay inayos ko lang ang loob ng incubator at isinara ko na. Sana bukas ay madami pang mapisa sa mga naiwang itlog. Pagkatapos ay simulan ko ng lagyan ng mga marking ang mga sisiw para mapagsama ko na sila sa isang lalagyan. 9 na sisiw ang una kong inilabas sa incubator. Hapon na naman at kailangan na namang magpatuka ng mga manok. Wala si Jayfern dahil sumaglit ulit siya sa manukan. Titingnan niya ulit yung mga bagong taling manok ni Richard. Kaya ako muna ulit ang magpapatuka ng mga manok dito. Nilagyan ko na nga ng mga feeds ang kanilang patukaan. Pinalinis si Jayfern kay Richard yung mga tambak ng sanga ng banaba na pinutol nila nung nagbakod sila dyan banda. Dito rin sa loob ng range area, itinali ang mga nanlalaban ng mga stag dahil meron din ditong mga tipi para hindi sila manibago. Madami-dami na rin ang naitali ni Richard at sana nga ay mapuno namin ang lahat ng talian. Makukulit na itong mga baby stag na nandito sa kabilang range area. Nakalimutan nilang isara ang pinto kaya ayan naglabasan na sa cording area ang mga baby stag. Malamang gutom na ang mga baby stag dahil naglapitan na kay Richard ang mga ito. Nanghihingi na yan ng patuka. Nagbalikan din sa loob ng range area ang mga baby stag nung pumasok si Richard na may dalang patuka. Mga gutom na nga ang mga baby stag at nag-aagawan na nga nung nilalagyan ni Richard ng patuka ang kanilang patukaan. Nakakatuwa kapag ganito ang mga baby stag dahil masisigla lahat silang kumain. Nagsisimula na nga rin tumapang ang mga baby stag na nandito sa range area kaya sinabihan na ni J. Friends si Richard na talian na sila sa paa para masanay na silang may tali. Para kapag itinali na sila ay hindi na sila manibago at hindi na nila hilahin ng hilahin ang tali para hindi sila mapilayan.
That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!